Sa isang NBA court, madami tayong nakikita doon na hindi ko alam kung lahat ba tayo ay alam kung para saan ang mga yon. Kaya subukan nating isa-isahin. Pag hindi nagkasya, try na lang natin mag part 2. Okay? Game. Unahin na natin yung pakwintas ni Prime Video. Baka napansin mo na to sa mga game. Hindi naman to usually nakikita sa court, pero sama ko na. Ang tawag doon ay Prime Playmaker Chain na ginagamit ng Amazon Prime Video sa mga game na sila ang nagbo-broadcast. Ibinibigay ito sa mga player na gumawa ng pinakamalaking impact sa laro, hindi lang sa points kundi pati sa clutch plays, assist, depensa o game-changing moments. Yung pendant niya parang cellphone. Digital screen yon na nagpapakita ng highlights at graphics ng player na nanalo. Kaya imbes na simpleng kwintas, parang wearable mini TV ang dating. At next, ito naman parang naisama ko na sa nakaraang trivia episodes natin. Pero sama ko ulit, ang sticky pad o shoe traction mat. Yan yung nakikita mong tinatapakan ng mga players bago pumasok sa court. Pampaganit yan o para hindi madulas. Tsaka para tanggalin ng alikabok at maliliit na dumi sa ilalim ng sapatos. Kasi kahit manipis lang na alikabok, pwede nang mawalan ng kapit ang sapatos. At sa NBA, isang madulas na hakbang lang pwede kang mawalan ng bola, madulas sa depensa o ma-injury. At yan din yung dahilan bakit may nakikita kang player na hinahawakan yung ilalim ng sapatos nila para hindi din gaano madulas yung bola. Lalo na kung pinagpapawisan ng kamay. Na kalaunan ay naging isa na ring personal habit o ritual ng ibang players. Sunod, the hidden nail. Malamang hindi mo nakikita yan. Hidden nga eh. Halos hindi ito napapansin ng mga fans dahil natatakpan ng sapatos ng player. Pero malaking tulong ito sa mga referee at players. Maliit na mark yan sa free throw line. Ginagamit yan bilang center guide para siguradong nasa gitna ang bola sa jump ball at para makatulong din sa tamang pwesto ng shooter sa free throw. Pero malamang nakikita mo yung player na tinitignan nila yan pag pumupwesto sila bago tumira ng free throw. Shooter square o target square. Yan yung 24 by 18 inches na square sa board o backboard, kung ano tawag nyo dyan. Minsan tinatawag din niyang sweet spot. Ginawa ito para magsilbing visual guide ng mga player, lalo na sa mga layup at bank shot. Kapag nasa tamang angulo ka, imbis na sa ring mismo tumira, pinapatamaan mo ang upper corner ng square sa side mo. Tapos, ang backboard na ang magaguide sa bola papasok sa ring. Kaya nga ang tawag doon ay bank shot. Si Tim Duncan ang kilala kong gamit na gamit yung tirang yan. Ito malamang hindi na madami ang nakakaalam, yung the blocks. Hindi yan yung butatan ni Lebron kay Iguodala. Yan yung makakapal na guhit sa ilalim ng basket. Diyan pumupwesto ang mga players kapag free throw para alam ng lahat ang tamang pwesto. Pangalawa, reference point din ito sa laro. Kaya minsan may maririnig ka sa commentator na he catches the ball on the left block. Ang tinutukoy niya ay yung pwestong minamarkahan ng makapal na guhit. So pag pinapwesto ka ng coach mo sa low block, alam mo na ngayon. Isa din yan sa pinakamagandang spot para sa post-up at easy basket. Next, restricted area arc. Yun naman yung semicircle sa ilalim mismo ng ring. Hindi lang yan design, markings din yan. Kapag ang defender ay nakatayo sa loob ng arc na yan, hindi siya pwedeng makakuha ng charging foul laban sa uma-attacking player sa karamihan ng drive to the basket situations. So kung nasa loob ka pa ng restricted area at binangga ka ng attacker, madalas defensive foul lang tawag o ikaw ang foul, hindi offensive foul. Kung gusto mo mag-draw ng offensive foul, dapat nasa labas ka ng arc na yan. Pero syempre hindi naman porke nasa labas ka niyan ay automatic makakakuha ka ng charge. Depende pa din sa depensa mo. Pero kung si SGA ang sasalpak, nasa loob o labas ka man ng arc, foul ka pa din dyan. Joke lang. Jumbotron. Yan naman yung napakalaking screen na nakasabit sa gitna ng NBA arena o kahit anong court. Diyan ipinapakita ang live replay, score, game clock, player stats at pati mga kiss cam at fan games para makita ng buong arena ang nangyayari sa court. Kahit yung mga may kabit nahuhuli niyan. Ang salitang Jumbotron ay dating trademark ng Sony pero dahil sobrang sumikat ang tawag sa kanya o yung Jumbotron nga, ginagamit na ito ng halos lahat para tukuyin ang malalaking video board sa mga arena kahit hindi nagawa ng Sony. Professional LED Scorer's Table. Yan yung mahahabang LED screen sa harap ng scorer's table kung saan nakikita mong nagdi-display ng mga ads. Bukod sa pagpapakita ng sponsor ads, dito rin lumalabas ang game information gaya ng player introductions, special announcement at minsan ay mga graphics na kasabay na nangyayari sa laro.
Dahil LED na nga siya, pwedeng magpalit ng design at animation sa loob lang ng ilang segundo. Kaya mas exciting ang experience ng fan sa arena at sa TV. Para lang yung mga digital billboard na nakikita mo sa EDSA. At last, stanchion padding. Yan naman yung makapal na foam na nakabalot sa poste ng ring. Hindi lang yan pampaganda. Safety equipment yan para protektahan ang mga players kapag napalakas ang takbo nila papunta sa ring o bumagsak pagkatapos ng dunk o layup. Isipin mo na lang kung bakal agad ang babanggain nila. Kaya sa NBA, makapal at malambot ang padding para mabawasan ang lakas ng banggaan at makatulong makaiwas sa seryosong injury. At kung nagtataka ka kung bakit parang ang layo ng poste ng ring sa NBA, malaking dahilan dyan ang player safety. Noong 2014 kasi, nabalian ng binti si Paul George sa isang Team USA scrimmage matapos tumama sa stanchion na mas malapit sa court kaysa sa normal na NBA setup. Simula noon, mas naging mahigpit ang pagsunod sa tamang clearance ng basket support. At yun, yan na muna yung ilan sa mga bagay na hindi madalas napapansin pero importante sa laro. Kung may naiisip ka pa, comment mo na lang sa baba. Paki-like and share naman ang video. At baka naman, paki-subscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA Kwentuhan.